sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang anak niya, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito ang sanlibutan. Naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat na nasa abroad, sang magandang araw sa inyong lahat. Isang kumpletong pagpapakita ng Diyos sa kanyang mga minamahal, ang kanyang pagmamahal. Minamahal, pagmamahal. Ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kumpletong pagmamahal ng Diyos. At ito'y walang iba kundi ang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Pagbibigay ng Ama sa kanyang anak para sa atin upang, sabi ni San Juan, hindi mawala ang bawat nananalig sa kanya kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos, nagbibigay. At ganyan ang tunay na pagmamahal, marunong magbigay. Kaya nga, hindi pagmamahal kapag hindi nagbibigay. Dahil una sa lahat, ang pag-ibig ay pagbibigay. Hindi ka pwedeng magmahal o hindi ka pwedeng nagmamahal nang wala kang ibinibigay. Maliwanag? Kung wala kang kayang ibigay, hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ay umiibig. Dahil ang pagmamahal ay pagbibigay. Dahil ang pag-ibig ay nagtutulak sa tao para magbigay. Hello? Ha? Pag hindi mo na kayang magbigay, ang question sa'yo,
may pag-ibig ka pa ba? Yun ang tanong. No? Bakit wala kang kayang ibigay? Kasi hindi ka naman una sa lahat nagmahal. Ganyan ang pagmamahal. Dapat nagbibigay. At hindi question ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi question ang pagmamahal ng Diyos. Dahil una pa lang, minahal tayo ng Diyos. At gaano at paano? Sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang question sa Diyos. Ang tanong, paano ba ito tinatanggap ng tao? Paano mo ito tinatanggap? At ito yung sinasabi ni San Juan sa ating ebanghelyo. Anong sabi? Dumating sa mundo ang liwanag, pero mas minahal ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Kapag ang tao gumagawa ng masama, kapag ang tao nagiging masama, hindi lang wala siyang pag-ibig, hindi lang, kundi hindi niya iniibig ang liwanag. Ang iniibig niya, dilim. So anong ibig sabihin? Na ipapakita ang pagmamahal sa Diyos sa paggawa ng mabuti, sa pagpili sa liwanag. Realidad sa panahon natin, no? Na ang krisis ang nagsusubok sa tao. Krisis. Kapag ang tao nahaharap sa krisis, diyan nasusubok. Lalo ngayon, mataas ang bilihin, paano natin ito hinaharap? Dahil mahirap ang buhay, paano tayo naghahanap buhay? Hindi katwiran, ang hirap kaya nanloloko. Dapat nga, mas lalong nakakatulong tayo sa tao dahil mahirap ang buhay. Hindi dapat ng iisa. Hindi dahilan ang gipit, kaya hindi ka magbabayad ng utang. Dapat nga, gagawan ito ng paraan kasi alam mong ikaw ay pinagkatiwalaan. Kaya nga, sana, ngayong panahon ng taghirap, ang lahat pinipili ang liwanag kaysa dilim. Ang mga apostol ni Jesus sa ating unang pagbasa, pinili na ang liwanag at lumabas na sa dilim. Naalala natin yung kwento? Kailan sila nagtago sa dilim? Nung nawala si Jesus. Nagtago sila sa dilim, nagkulong, nagtago, pinili ang dilim. Bakit? Wala na si Jesus. Pero nung maranasan nila muli si Jesus, nung magpakita sa kanila si Jesus, nung sabihin ni Jesus sa kanila na muli siyang nabuhay, sila'y lumabas sa silid. Kiniwala ang sarili mula sa pagkakakulong. At ganyan din dapat tayo. Ganyan ang tinuturo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pagkawala natin sa dilim at pagpili sa liwanag. Kaya nga sa ating unang pagbasa, nangangaral na ang mga alagad. Bumalik sa kanilang misyon. Pero, ang maganda doon, kinulong sila. Father, paano naging magandang kinulong? Nung sila'y kinulong, hindi na sila natakot. Dahil lumabas sila sa kulungan para magbalik sa pangangaral. Kinulong ng tao dahil ayaw ang kanilang naririnig. Pero hindi na sila takot, gaya noon. Hindi na sila nagkulong, gaya noon. Kundi lumabas para muling mangaral. Siguro, kung sila pa rin yung mga lumang apostol,
No? Siguro, kung may takot pa rin sa kanila, hindi na sila mangangaral. Pipiliin na lang nila ang dilim dahil sa takot. Pero dahil sa karanasan nila kay Jesus, dahil sa karanasan nila ng pagmamahal ng Diyos, walang dahilan para sila'y matakot at magdamot. Mga kapatid, ito ang hatid ni Jesus sa ating buhay. Siyang regalo ng Diyos para magbigay ng liwanag kapag ang lahat ay madilim. Ngunit mangyayari lang ito kung si Jesus ang lagi nating pipiliin. Amen? Amen.